Kasing dami sa kadalampasigan ang mapapahamak. Dahil ito'y, sabi nga, haharap tayo sa Diyos one by one. Kaya wala tayong may dadahilan pa kung bakit ayaw mo lumapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay may purpose sa buhay mo. May layunin ang Diyos sa buhay mo para manumbalik ka sa Kanya. Kaya ang lahat ng ito ay tinatangkilik natin dito sa lupa. Hindi natin iyan madadala sa kabilang buhay. Kaya sa oras na ito, lumapit tayo sa Kanya. Nasain natin na makalapit tayo sa Panginoon. At luwalhatiin natin ang Kanyang pangalan. Purihin natin siya ngayon, mga kapatid. Kaya sa apat na sulok ng sambahang ito, nawa marinig nila ang mga awitin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya awitan na natin siya. Sa umaga'y pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hallelujah! Minsan pa, Panginoon! Sa umaga'y pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin, hindi ako magsasawa. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawa. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hallelujah. Lord, salamat sa oras na ito. Patuloy ka naming pupurihin at patuloy ka naming aawitan, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, hindi kami magsasawa na magsamba sa iyo. Dahil ang oras na ito, Panginoon, ito'y para sa iyo. Ang kininman namin ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kung ang kaluluwa naman namin, Panginoon, ay mapapahamak. Lord, hindi kami nakatingin sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, Panginoon, sobra ng napakasama. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pag-asa
para makalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa paligid namin. Ano man ang nangyayari, Panginoon, hindi ito hadlang para hindi kami makapagpuri sa iyo. Dahil ibinigay mo ito sa amin, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo man kami, Panginoon, ng malit na bagay. Lalo na, Panginoon, sa malaking bagay, Panginoon. Lord, salamat maging aming mga kapatid, ano man ang kanilang mga ginagawa sa buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, na sila ay makarating at makadalo, Panginoon, sa lugar na ito upang patuloy kami na magpuri at sama-samang magsamba sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, purihin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sa mga oras na ito, Diyos, itinataas ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Amen. Hallelujah! Handa na ba tayo? Kaya, nagagalak ba tayo para purihin ng Diyos? Kung nagagalak ka, sa Panginoon ka magalak. Dahil ang lakas at buhay mo, ito'y galing sa Kanya. Nagagalak ka nga dito sa mundo. Sino ang pinapupurihan mo? Sarili mo o ang Panginoon? Kaya sa oras na ito, pupurihin natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya may galak at sumayaw ka, Panginoon. Sumayaw ka, kapatid. Gamitin mo ang kamay mo para sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Hello mga kanino yan? Aralang sa Kanya. Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino yan? Para lang sa handog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Diyos na makapangyarihan! Diyos na makapangyarihan! Haring kataas-taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi nag-iisa. Diyos na makapangyarihan! Diyos na makapangyarihan! Haring kataas-taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa amin, Panginoon!
Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan. Eto ang lahat ng bagay ay may pagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring sa taas, taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalag mo pagsama ay laging nararanasan. Kailanman hindi nag-iisa. Kailanman hindi nag-iisa. Kailanman hindi nag-iisa. Halina't purihin natin ang Panginoon. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah. Lord, salamat. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Wala nang iba, kundi ikaw lamang, Lord. Salamat sa kagalakan, sa kalakasan, na patuloy mong ibinibigay sa amin araw-araw. Lord, wala na kaming mahihiling pa, kundi ikay pasalamatan. Labis-labis, Panginoon, ang aming pasasalamat ay man ang aming nakakamtan sa aming mga buhay, Lord. Kontento na kami at pinapasalamatan namin yun kung anong mayroon man kami ngayon. Hallelujah. Ang lahat ng ito ay binibigay namin ito sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Higit sa aming buhay, higit sa aming pangangailangan, Panginoon, ito ay kaya mong gawin para sa amin. Bagamat kami, Panginoon, nagkukulang, pero yung Lord, nariyan ka parati para sa amin. Hallelujah. Higit ka namin kailangan, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa, higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. For the last time! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Lord, walang mahirap sa'yo, Lord. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah! Minsan pa, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah! Purihin ka! Hallelujah! Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Hallelujah! Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking
awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus! Hallelujah! Di ka mapapantayan, Panginoon! Ang kadakilaan mo, Panginoon, ay walang kapantay. Lord, salamat sa mga papuring awit na pinaawit namin para sa iyo. Dahil nagagalak kami, Panginoon. Nasasabik, Panginoon, ng aming mga puso kapag inaawit namin ang mga awiting ito, Lord Diyos. Dahil dito lang kami, Panginoon, lumalakas sa aming mga buhay pananampalataya. Salamat, Lord. Dahil may gagawin ka pa sa amin. Habang narito kami sa lupa, Panginoon, marami ka pang gagawin sa amin. Lord, gamitin mo lamang kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung ano mang ibinigay mo sa amin, Lord, pagsisikapin namin ito, Panginoon, na may bigay sa iyo. Dahil wala naman kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat sa patuloy mo na ibinigay mo sa amin ang mga pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal o pagpapalang espiritual, Panginoon. Salamat sa aming mga buhay, maging ang iyong mga salita, Panginoon. Ito ang aming kalakasan at kagalakan ng aming mga puso. Salamat sa tagapagsalita mo, Panginoon. Patuloy mo siya, Panginoon, bigyan ng wisdom and knowledge para may pahayag, Panginoon, ang iyong mapagpalang salita sa mga oras nito. Maging ang lugar na ito, Panginoon, ano man ang kanilang naririnig, Panginoon, nawa pagpalain sila, Panginoon, sa iyong mga awitin, sa iyong mga salita, Panginoon. Bagamat hindi namin sila nakakasama, Panginoon, Lord, naririnig nila ang iyong mga salita na nagdudulot ito sa kanila ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen! 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 Dumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Salamat po sa mga nanonood ng live, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa ibang bansa, mga kapatid. Ito po ay pang-spiritual na buhay, pang-palakasan po sa ating pang-araw-araw na buhay po natin. Siyempre, mga kapatid, huwag po tayo malungkot kung tayo po ay kukunti lang. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, magpakalakasan po tayo sa buhay natin pang-spiritual. Kumakain man tayo ng pangkatawan lupa, pangkatawan natin, pinaka-importante talaga yung pangalawang kamatayan, pang-spiritual na buhay natin. Di ba? Kasi kung wala kang spiritual, ikaw ba ay buhay? Di ba? Hindi. Ang
pinupunta talaga ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Kung gusto natin mapunta sa buhay na walang hanggan, pagsikapan natin. Napakahirap po maglingkod sa totoo lang, di ba? Di ba, Pastor? Napakahirap maglingkod. Pero kung ang spiritual mo ay buhay, hindi mo na yan mapapansin kung mahirap ang hindi. Ang importante, yung kumakain ka ng pang-spiritual na nanggagaling sa ating Panginoon. Marapatin mo siyang pasalamatan sapagkat ang buhay natin ay hiniram lamang. Ako, sabi ko nga, pag nagigising ako, inuuna ko ang Diyos. Bakit? Kasi ginising pa niya ako, di ba? Ginising pa ako ng aking Panginoon na binigyan ako ng panibagong araw. Kasi iba dyan, natutulog, hindi nagigising. Kaya po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ay, brother, pangalan mo? Joshua, salamat. Nakaraan nandito ka, no? Ay, salamat ka, Joshua. Ipagpatuloy mo po yun sapagkat ito ay may regalo ang inyong ating Panginoon pag tayo ay nawala sa mundo natin. Hindi po natin makakamtan gat narito sa mundong ito. Siyempre, pag wala na po tayo, doon natin makakamtan ang buhay na may kapayapaan, di ba? May kapayapaan at wala na po yung mga kasakit sa buhay natin. Siyempre, magtaas po ng kamay kung sino po ang magpapasalamat. Si Sister Tracy. Purihin ng Diyos. Ang gandang umaga sa inyo lahat. Nandito sa church. Ako nung isang araw, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko, tumawag kasi yung kapatid ko ni Ate Rose na madaling araw yun, ng alas 4 pa. Nagulat ako kasi sabi niya, Amit, ang manoy mo nasa ospital, wala nang hininga. Dinala niya na doon. Kasi nag-duty siya sa barangay na hindi pa siya gumaling, ginalagnat. Kaya pag pasok niya doon sa barangay, doon siya na-atake sa puso. So, parang ako kasi nandito ako, nasa Kalamba sila. Sabi ko, Lord, nasa iyo na yung sa kamay na kaligtasan sa aking kapatid. Kung ano man kasalanan ng kapatid ko, nawa ipapatawarin mo siya dahil siya po ay hindi niya alam kung ano yung ginawa sa mundong ito. Nawa siya bibigyan ng pagkakataon na buhay. Yung time na yon, nangungusap ako sa Panginoon nga nalangin ng maaga, daling araw na yun. Hindi ko sukat akalain mga alas 8 ng umaga na tumawag yung ate ko kasi walang magbabantay doon. Ang pamangkin ng asawa, pamangkin kong lalaki, yung asawa niya, yung bagong nanganak, siya yung nagdala doon sa ospital. So, lugod ako ng pasalamat dahil ligtas po siya. Binapost yung nasa ospital, yung ginawa sa kanya. So, lugod ako ng pasalamat sa Panginoon na binigyan siya pa ng chance na mabuhay pa kasi ang kasama niya kasi 8 taon nga gulang na yung anak niya, yung bunso. Yung mga anak niya nasa Mindanao lahat eh. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nailigtas niya ang aking kapatid. Tsaka isa pa, tama po itong sinasabi mo, sister. Hindi po tayo makapunta sa patungo sa walang hanggan. So tayo po ay hindi madali po ito kung anong gawain natin. Itong gawain na ito sa ating church, nawa ay maging totoo tayo sa ating buhay. Yung baga, naging tanggapin, akapin ng ating kasalanan sa ating sarili dahil po ito ay magpapahamak sa ating sarili. Hindi lang ito sa mundong ito. Dahil ito sa sanlibutan na ito, nagkakasala po tayo. Paano tayo pinupinuhin sa ating kasalanan, ang ating kuro-kuro, sa ating isang katauhan. Dahil alam natin ng ating isipan, nagabulay-bulay, nandoon na yung hindi mo kaaya-aya na hindi mo tanggapin. Sa totoo man o hindi. Pero alam na natin sa sarili dahil ang Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Siya mismo ang gumawa sa ating kaisipan at puso, ating pagkatao natin. Spiritual. Siya yung nagdaan kung paano tayo magmahal sa Kanya, paano natin itatakwil ang Panginoon. Dahil ang ating kaisipan na uwi sa gilason sa kaisipan ng Satanas. So ito po ang naging totoo paano tayong gagawain ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Nawa ito ay maunawaan natin itong ating gawain na
sa St. Church na ito. Naway magpapatuloy, naway ito maunawaan ng ating sarili kung anin ba ang ating hangarin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun lang po. Amen na amen. Magandang. Naway ito iniisip ko kasi hindi ako maka-church ngayon. Gawa ng may importante kami lakad sa 12:30. So, naway ito maaga natin matapos din. Habol din ng ano ko. Kaya, dugod ako nagpasalamat na parang iniisip ng Panginoon, ano ka muna saglit kahit kahit paano naka-charge ka at saka meron kang ang gathering yung 12:30 hanggang 3 o'clock. Maraming salamat po. Ang sarili po natin ay pagkatiwala po ito sa ating Panginoon kasi siya po yung namamahala sa ating katawan, hindi po natin ito pag-aari. Sabi ko nga po, tanggap ko talaga na mawawala tayo sa mundo. Matagal ko nang tinanggap simula nang nag-umpisa pa lang ako. Pag nawala po tayo, tanggapin mo tayo kasi hindi naman ito pag-aari natin, di ba? Lagi ko sinasabi sa Panginoon, salamat at muli akong nagigising. Ang aking kaluluwa ay pinapabaya ko na sa ating Panginoon Diyos. Diba? So dapat lagi po tayo kaya pagka yung mga pamangkin ko, dati hindi ako nagbibigay sa mga pamangkin ko eh. Dati pagka naghihingi sila pambisipat, parang nahabag ako eh. Parang binibigyan ko na lang parang sabi ko, sabi nga mag-ipok tayo ng kayamanan sa lupa, ay sa langit, sa puso natin, yung kayamanan na kailanman ay hindi yan mawawala, di ba? Kayamanan dapat yung hindi makamundoy. Kahit gaano pa karaming ating pera, kahit mayaman ka man o hindi, siyempre, pagdating sa Panginoon ay hukom po tayo lahat. Kaya po natin paganda ng ating sarili para ibigay po natin. Mga kapatid, ang sarili ko, hindi ko na pag-aari. Lagi ko tinatanim sa puso ko, pag-aari na ito ng Panginoon Diyos. Sa Kanya na po na ito pinapabaya. Wala na akong karapatan sa katawan ko, kundi siya lamang. Sapagkat siyang nagbuhay sa akin, marapatin ko siyang pasalamatan. Sabi ko, Lord, ang buhay ko, sa'yo na. Sabi ko, nasa kamay mo na. Kaya maraming salamat sa Panginoon kasi lagi kaming ligtas sa lahat ng oras. Next po, ay alam ko si Brother Jerry ang magpapasalamat. Brother? Gusto ko naman akong naman panghuli, pero mas maganda yung nauna kasi doon nabubuksan ang pinto ng langit. So, buti na Panginoon, no? Makinig. Hindi preacher ako testimony, pero sinamahan ko ito kasi inaaral ko to para pagtatayo rito, ibig sabihin magiging matuwid tayo. Magbibigyan lang muna ako ng numbers. Alam mo naman testimony, may kuwan eh. Saan na ba yun? Okay. Ito yung kapanahon ni Nehog. Sa 22 rin. Sabi ganoon, yun din at namnamin kanyang mga pangusap sa isip at namin itanim sa lahat ng panbalik sa Diyos. Ikaw ay magpakumbaba. Ayan. Tama kaya 22? Tama nga to. So nagpapakumbaba ba tayo? Tama nga to. Iyong dingin at namnamin kanyang mga pangusap sa isip mo ay damdamin, tanim na lahat. Manumbalik ka sa Diyos, ikaw ay magpakumbaba at layuan mo ang lubos ang lahat ng masasama. Ito, familiar nyo yung kay Jesus, ito, yung talinghaga. Lahat tayo mayroon nito eh. Alam mo kaya sinasabi ko ito para rin sa member natin, kasama ko kayo. May nakuha ito. So, unahin ko muna. Nag-iikot ako ng aroma, yun, may ano doon sa church, pastoralen. Makikinig lang So, lahat tayo meron nito. So, ang narinig ko doon, kasi lagi ko nandun, pasalamat kayo na, siya nandun siya, pero ba't dapat nandito sa kasilinggo? Ito means kasi, lagi sinasabi, pares lang naman sinasabi ito at saka doon. Sabi, mali po yun. Mali kasi pagdating doon, may iba. So, narinig ko doon, alam mo, kasi minsan panalangin natin eh. Panalangin natin, minsan gusto mong ganito, tapos pag binigay sa minsan tinatanggihan natin. Hindi mo alam, pati sinusubukan ka. So, sabi doon sa
sabi doon ng narinig ko doon mga kapitbahay, dami mga chichiburi talaga doon. Unang si ED yung ano doon kasi gumagamit pala ng ganun. So yun, ano sabi narinig ko doon, sabi niya, yung church na yan, kunwari church pero gagawin gagawin bahay rin yan. So sa kanila narinig ko lang ha. So ibig sabihin, lahat nangyari sa atin yan. Pwedeng maging tama, pwedeng maging mali, pwedeng nasa ayos, pwedeng maging ano dyan. So ibig sabihin, naririnig lang natin. So, meron ganoon talaga. Yung pangalang, hindi pa, ibig sabihin, hindi naman siya nagliligot, pero nalalaman nila kung ano maging resulta. Parang hinusgahan nila. Tama ba? Sabi nga, kasi malakas yan si pastor kasi sa barangay. Kasi ang narinig ko doon, yung kalahati doon, dapat paradahan daw ano. So, ibig sabihin, napunta ko doon, wala akong lagyan. Kasi alam ko sa amin ni Pastor Alan, si Toby. Kasi pinangalan nga yan eh. Yan. Disciple of Jesus Christ. So, magkaiba yan. Pagka member ka, pag sinabi ka pangalan doon, yan, di natin tutuloyan. So, sa Talinghaga tayo pupunta. Talinghaga, di ba yung tanim ng butil? Ito para sa atin to yung natanim sa dawagan, tapos sa batuhan, tapos sa matinik, di ba? Tapos yung matabang lupa. Di ko makita, rito, nagmamadali kasi bakit pumasok sa akin. So, una, yung natanim sa dawagan, yung mga salita, nagkaroon ka alahanin, tapos na ano lang ng ano. Kasi maraming kwento yan eh. Merong ganyan mga kahulugan. Mga kahulugan to pastor, kahulugan to mga kapatid. Kaya bigyan ng kahulugan. Nagkaroon ng alalahanin, ibig sabihin ninakaw yung ano, ng uwak. Kasi mga alalahanin, katulad yan yung, Kristiyano naman yan. Ganun pa rin nagbago, nagkalalahanin. Pagdating asawa, chichiburitsi. So nawawala. So yung pangalawa yun, di ko lang kung parehas ang ano, basta yung apat na yun, bubayin. Kasi nasabi ko, ang ganito makinig kayo, ang positive at saka negative, ang positive 25%, ang negative 75%. Pero gagawin ng nilo na 100. Makinig kayo Power. Bagong champion. Tapos ito, kaya magpalapang bagong sapatos na naman. Kaya napakabuti ng Panginoon. Pag pera mo ginamit sa Panginoon, napakabuti. Maraming blessing. So makinig. So doon sa batuhan naman, hindi po kayo magtanim sa batuhan. Magtatanim kayo ng walang lupa. So ibig sabihin malalanta. Tama ba? Tayo meron tayong ganyan. Ano man tanim natin, hindi tumutubo. Kasi bakit? Batuhan Tama ba? Shortcut ko lang. So yung pangatlo, yung sa matinik. Alam mo yung matinik, minsan isip natin matinik. Kaya nga babalikan ko yung sa batuhan, balikan natin. Parang pusong bato. Yung pusong matigas, kahit ipapayo mo, bato pa rin Kaya sa batuhan, nagtanim sa batuhan Halimbawa natin, bigyan lang natin kahulugan. Kasi talinga ka kay Jesus Napakalalim talaga, napakalalim ng Jesus. Di ba? Pusong isipan, pusong bato. Matigas talaga yan. Pero dyan, bato sa bato yan. Pag ang Diyos ang nagano niya, malalaman niya kung sino mas magaling sa bato dyan. So pangapat, yung sa matinik. Baka naman tayong matinik. Matinik tas yung mga meron tinik naman natitinig ka. Ang isip mo, matinik. Meron tayo dyan. Para tayo meron dyan. Matinik. Matinik manghupit. Ang hirap. Diba? Tapos, dyan, parang madamot ka, mayroon dyan basta kumpleto dyan. Alam mo, ganito yan Ang damo at saka yung halaman, pagka tumubo yan, sabi nga nung tapasin natin ang damo. Ito talinghaga, pero nag-anong Panginoon sa magsasaka, wag lang. Kasi bakit? Malalaman natin yung damo at saka yung yung halaman kung alin mas maganda. Doon mo malalaman. Kaya kung ikaw may talinghaga ka, napakaganda. Malalaman. Kasi pag tinabas mo yun, pwede ba kikinabangan yun sa mga damo, sa mga Pero tayo, pag damo, di ba kung hindi kinakain, mga lang, mga baka, mga hayop lang, kinakain. Pero sa atin, mga halaman. Tama ba? So, meron dyan matinig Tapos saan doon yung makukuha mo? Yung pang-apat, matabang lupa. Bakit tayo nagkaroon ng matabang lupa? Alam na po natin yan. Naghahanap tayo, Lord, gusto ko ng trabaho, nang binigyan, namimili, ayaw ko yan.
Meron dyan ng gusto kong ganito, nang binibigyan na, mapili, ayoko niyan. Meron sa atin dito yan. Kaya si Nestor, minsan nagkakausap ko, sabi ko, kung sino mo nariringgan mo sa kanya yon, hindi ako napiktuhan dyan. Kasi sa akin, basic lang yan. Silod ang ano ko eh. Silod ang ano ko yan. Di ba? Pag may problema. So yan. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi si Joel, matagal ko na-invite pang 1 taon na yan. Napasama siya. Alam mo, kalooban ng Panginoon, napasama. Wala siyang pera. Wala siyang pera, nasa Cavite. Tama-tama nakapagbinta ako ng 1-3. So, siyempre galing sa Panginoon pera na yung ginagamit ko. Alam, talagang tumutubo. Nasa Malakias Street yun eh. Diba? Tumutubo yan. 2 Korinto 9:6. Natupo yun eh. Kumpleto yan. Basta ang pera galing sa Panginoon, tutubo talaga. Kaya, pwede niyong gawin yan. Kaya sinasabi ko kasi para sa member ko. Una siyempre sa pastor natin. Kaya minsan, pagka yan, may na pumasok dito. Kaya sinasabi ko nga dito, nung unang preaching ko rito, nung Open Heaven, si Sir Arlene, ang kamay niya nanginginig. Kasi pinapi ko mismo ang kinakalakalang salita ng Diyos. So napakahirap to. Marami tayong tatamaan dyan. Pinus ko yan. Marami tatamaan dyan. Salita ng Diyos, kinakalakal mo. Magtayo ko ng ministry nga lang. Inuulit ko lagi. Pangatlong sinabi ko na yan. Ginagawa negosyo. Tama ba? Pwede naman tayo magnegosyo. Gagamitin yung pero huwag naman dyan sa, may maririnig natin eh. Alam mo yung mga 10% eh. So, yun Siyan, alam mo si Joel pumunta, naglakad kami. Pamasahe, pinakain ko pa siya. So, napakaswerte ng Panginoon, Alam mong ginastos namin, papunta pa lang doon, 250 na. Tapos, bago umalis, pinakain ko mo 150. Di magkano na 400 na. Tapos pag uwi, pero wala akong pamasahe. Kahit meron ako nito, kung rin nagsinungaling ko, sabi ko, uwi muna tayo sa amin, hirap ako ng pera. Pwede naman tayo ng daya, subukin mo lang ang tao. Dapat doon sa Divisoria, pwede na sa sumakay, bibigyan ko siya. May pera ako. Pero susubukin ko siya, doon tayo sa bahay, doon tabi, doon manghiram muna ako. Tama? Pwede naman mandaya, basta ikabubuti. Lahat naman tayo, minsan dinadaya natin sarili. Minsan, talaga dinadaya natin sarili natin eh. Totoo yan eh, dinadaya natin. Huwag natin dayain. Si Lord, sinabi ng Panginoon, binigay na sa iyo ang lahat. Gawin mo na mabuti. Kasi sa akin, basic na lang yan eh. Pag lumakad ako, kasama ko si Lord. Isama mo na sa ako pupunta. Sinasama ko si Lord. O, umuwi si Joel. Binigay 100, nagantay dyan. So ngayon, di pa nag-reply. Kasi alam mo, may plano. May sakit pala ang nanay niya sa puso. Anong plano? Pwede pa inumin ng Beta Plus. Kasi maraming testimony doon na naghihingalo. Pinapump na eh. Pinainom lang ng langis na buhay. So yung Beta Plus. So, sinasabi ko yan, siyempre, pinto pwede po tasin mangyari. Mga talinghaga. Talinghaga po. Kasi sinabi nga dito ni Job, si Job naghirap. Naghirap, di ba? Ilang kay Job sakit. Ang hindi ko na tulad kasi yun eh. Anong pa man, mga propita, mga lingkod sa Israel, ngayon nangyayari din. Tayo mga Christian, naging Christian, nangyayari ngayon eh. Ang luma at bagong tipan, nangyayari. Sa akin, 7 sakit ko. Bakit, Lord? Sabi sa akin, Yari, bumangon ka. Dali mo ng higaan. Nasa Santiago yun. Alam mo higaan, inlikod pala ito. Dali mo ng higaan mo, inlikod pala ito. Tumayo ako. O, bakit nakalakad ako? Kasi tumayo ka, lumakad ka, sabi ni Jesus, di ba? Tama? So yun, hindi yung higaan, dala-dala mo. Kaya katalinghaga eh. Alam nga yung kotse dadalhin mo, likod mo, yun? Mangmang ka na doon, dadalalain mo. So yun. So yun ang sinabi ni dito ni Job. Ayan malinaw rito, sabi ito. Ayun ang iyong dinggin at namnamin kanyang mga pangusap sa isip mo at damdamin, itanim na lahat-lahat. Sa 23, manubalik ka sa Diyos, ikaw ay magpakumbaba at layuan mo ng lubos ang lahat ng masasama. Minsan tayo, alam mo yung mga kaisipan natin, minsan, pag sinabi nga dyan, pag mahirap yun, yung kinakalakan.
Masama po yun. So yun lang, maraming salamat. Next po, sino po magpasalamat? Ay, si brother. Salamat. Ay, si Joshua na lang. Basta pasalamat. Kasi nakarami ka nagpasalamat. Ayun po. Hello, salamat sa Diyos. Pasalamat ako sa buhay na binigay ngayon. Sa pagkakataon na to. Bali, i-open ko lang po na yung naalala ko po si Pastor Alan, tapos naalala ko po si Pastor Camilo. Actually, nauna ko naalala si Pastor Alan nun. Bali, nung di pa ako nakapag-proceed sa church niya. Tapos naalala ko si Pastor Camilo, nag-member ako sa church nila ng 2018. Tapos medyo umano rin. Nawala rin po ako nun. Na parang nanlamig, na backslide, ganyan. Inaano ko pa rin naman na bumalik nun. Nagpapaunti-unti ako. Kumbaga hindi ko minadali, hindi ko binigla. Ang inaano ko kasi medyo hindi ko mapupukusan Hindi ko mabibigyan ng time, hindi ko mabibigyan ng yung ibubuhos ko talaga yung kay Lord. Kumbaga hindi ako fully proceed dun sa pagkakataon na yun. Kumbaga, pawala-wala, sulpot-sulpot. Ngayon, sinusubukan ko. Kumbaga, inaano ko na baka kaya nilagay sa mahirap na sitwasyon ngayon, nangyari yun sa amin doon. Baka sinasabi ni Lord na maglingkod ka naman. I-bless naman kita pag nakita ko yung puso mo. Yung paglilingkod mo. Babalik ko sa'yo yan, doble, triple, o masigit pa. Baka nga, umaapaw pa. Basta ka lang, manumbalik ka lang. Pakita mo sa puso mo na totoo, tunay. Pakita mo lang sa akin. Babalik ko sa'yo yan. Yun lang. Salamat sa Diyos. Next po. Sino pa? Wala na ba magpasalamat Wala na po Dumako na po tayo sa pang-spiritual na buhay. Diba? Sabi nga, kung kumakain man tayo ng ating katawan lupa, mas busugin natin ang ating spiritual na buhay na ating mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, tatawagin ko na po ang ating pastor na si Pastor